Mas madali itong sabihin kesa gawin. Alas 10:48 ng umaga ng Lunes, February 2, nagradyo ang Cebu Pacific Flight 387 sa tower ng Lumbia Airport sa Cagayan de Oro City. Malapit na kasi ito noong mag-landing kung kaya't ipinaalam ng piloto ang kanilang lokasyon. 37 nautical miles na lamang ang layo nito mula sa airport. Sa loob ng 15 minutos, lalapag na ito. Wala kayong na-receive na na mayday o distress call dun sa aeroplano? So far, wala. So wala talaga kayong idea na it was in trouble? No report that he is in trouble. Anong indication po nung last radio message nila? It is very normal. Bago nito, tumawag pa nga daw ang Cebu Pacific sa restaurant na regular na kinakainan ng mga piloto, ang Oro Airport Lounge. Packed lunch ang in-order para sa mga piloto at stewardess. Delayed na daw kasi sila, kaya sa eroplano na lang manananghalian ang crew imbes na sa restaurant tulad ng kanilang nakagawian. Natawag i-prepare ang 5 lunch on board Para kila Captain Justo. para kila Captain Justo. Subalit alas 11 na o 12 minutos na ang nakalipas, hindi pa rin namamataan ng tower ang eroplano. Hindi na rin ito rumiresponde sa radyo. Pagdating ng alas 11:03, ang takdang oras ng landing nito, nagsimula ng mag-alala ang mga opisyal ng airport. Sometimes sir, nagpanic na kayo. Bakit hindi pa nagla-landing? Oo nga, siyempre ganun ang reaction natin. Tsaka this is procedural. Pag kayo ang eroplano ay sasabihin niya, limbawa 11:03 lalanding siya at hindi siya nakalanding. And we tried to reach the aircraft but there's no response from the aircraft. Tinawagan na ng tower ang lahat ng mga kalapit na airport at baka nag-forced landing lang daw doon ang eroplano. Nang hindi pa rin ito makita, nagsimula na ang paghahanap para sa Flight 387. Tinawagan ng tower ang mga parating na flight ng Philippine Airlines at ng Grand Air. Baka nakita nila ang eroplano ng Cebu Pacific. Hindi raw. Tinanong din ng tower kung ano ang lagay ng panahon malapit sa airport. In the area, it is very good here. Doon po. According to PAL pilots, from 9,000 and below, they cannot see the ground. At nangyari na nga ang kinakatakutan. Nawawala ang eroplano. Ibig sabihin, posible itong nag-crash. Subalit sa Maynila, ang ipinarating na balita lang ay nawawala pa lang o missing ang eroplano. Hanggat hindi nakikita ang eroplano, hindi pwedeng kumpirmahin ang mga agam-agam. We have no information as to the fate of the aircraft up to this time. Subalit ayon kay Assistant Secretary Carlos Taniega, hepe ng ATO, posibleng nangyari sa DC-9 ng Cebu Pacific ang nangyari din sa isang Cessna Citation plane, eksaktong 1 taon at 1 araw na ang nakalipas. Nag-crash ang eroplanong yon na sasakyan sana ni Nuoy Defense Secretary Rene de Villa. Ang lugar na binagsakan ng Cessna, ang Mount Balatucan na nasa ruta rin ng DC-9. 24 oras na ang nakalipas, wala pa rin katiyakan kung ano ang sinapit ng Flight 387. Gayunpaman, naghanda na ang lahat para sa anumang nangyari. Naghanda na rin ang mga rescue volunteers. Nakahanda silang tumulong sa paghahanap sa eroplano, lalo na sa 104 na kataong sakay nito. A possible crash site which is in the vicinity of Mount Balatucan here. Maraming matataas na bundok sa lugar na ito. Ang Mount Sumagaya, Mount Lumot, Mount Mangabon at ang Mount Balatucan nga. Sa Balatucan unang pinahanap ang eroplano. Ito daw kasi ang 2 beses nang binagsakan ng mga eroplano. Noong ang 1 taon at noong 1970s, nang bumagsak din sa Balatucan ang isang C-47. There are no sightings yet, only reports that they heard a loud explosion like that. At may mga narinig din daw na pagsabog sa Mount Sumagaya. Upang matiyak ang report, 2 helicopter ang dinispatsa.
Nakasama ang GMA News and Public Affairs dito, gayon din ang isang taga-ATO at si Colonel Juanito Ligot ng Philippine Army. Inikot namin ang bundok at dooy napansin namin ito. Sa masukal na bundok, may isang bahaging nakalbo ng bahagya, parang na landslide. Ito ang kauna-unahang kuha ng crash site. Kapansin-pansin din ang mga pira-pirasong puting bagay na parang metal. Maliban dito, may ilan pang mga lugar kung saan halatang parang nagulo ng bahagya ang gubat. Dito rin namataan namin ang malalaki namang piraso na kulay puti rin. Sa aming tingin, ito na ang crash site. Iikutan pa sana namin ito, subalit lubhang napakalakas ng hangin. Parang hinihigop ng bundok ang aming helicopter. Tinanong namin si Colonel Ligot kung ano ang palagay niya sa aming nakita. Nakita natin yung mga aluminum bits doon, saka yung parang bagong disturbed na vegetation, which is actually about 100 to 150 feet from the summit. Tapos may big impact area doon sa taas, tapos may mga iba pa, 2, 3 pa yun doon sa baba. So anong sa tingin niyo posibleng nangyari? Ang sa tingin ko lang, baka sumabog doon sa pag-impact mo. Sa kabila ng aming nakita, hindi agad na kinumpirma ito o ginawang opisyal ng ATO. Kailangan daw itong tiyaking mabuti, lalo na't ngayon pa lang napagtibay ang paniwalang nag-crash ang eroplano. At dahil ang nakasalalay sa insidenteng ito ay buhay ng 104 na katao, gayon na rin ang kanilang mga mahal sa buhay. Inaantabayan na namin yung balita. Ganun nga po, missing, tapos kung ano-ano mga lumalabas sa balita. Di ko po makayanan, iyak na ako ng iyak. Tapos kaninang madaling araw, nakapag-desisyon kami na aalis na lang. Pupunta kami rito. Sana nga po kung wala sanang masamang nangyayari sa kanila. Nung hapon ding yon, matapos ang aming nakita, lumakad na ang mga rescue teams. Dapat sana'y ida-drop off sila ng helicopter malapit na sa naipaulat na crash site. Subalit masama noon ang lagay ng panahon. Kaya't kinailangang akyatin na lamang nila ang mataas at masukal na bundok mula sa bayan ng Claveria. Sumama rin ang ilang mga kamag-anak ng mga pasahero. Nababagalan daw kasi sila sa takbo ng mga pangyayari. Mabuti pang sila na lang daw ang magsagawa ng kanilang search and rescue operations. Ang iba naman sa kanila ay nanatili sa paanan ng bundok. Sa kanilang mga mukha, bakas ang lungkot at pag-alala. Kinagabihan, kinumpirma ng Red Cross sa GMA News and Public Affairs na ang aming nakita ay ang crash site na nga. Meron na raw silang mga nakitang mga pirasong bagay na mukhang galing sa isang eroplano. Subalit pinabulaan na naman ng mga otoridad ang mga naunang ibinalita sa mga lokal na estasyon ng radyo sa Misamis Oriental na may mga nakita na raw survivor. Habang tumatagal ang search and rescue operations, tila lumalabo ang tsansang may mahanap pang nakaligtas. The only thing that we can verify this is the troops to reach the crash site, and as of now, we have not reached it and we cannot confirm if there are survivors from the crash. Kinabukasan sa opisina ng Composite Air Support Force o CASAF ng Philippine Air Force sa Cagayan de Oro, mas determinado na ang kilos ng lahat. Nakumpirma na kasi ang crash site. Si Captain Florante Malorca ang isa sa 2 piloto na kasama naming nakakita ng crash site. Laking pasasalamat niyang malaki ang kanilang naitulong sa pangyayaring ito. Ngayong nakita na at nakumpirma na ang crash site, puspusan na ang gagawing search and rescue operations. First, siyempre, pinlock ko yung unang information na given ng tower noon. So, yan na, yung saktong location na ibinigay nila. Ito yung naano natin, di ba? Ito yung mga parts ng plane. Yan na mismo nakita natin. Nagtayo na rin ang Presidential Action Center upang maayos daw ang koordinasyon para sa search and rescue at ang pagbibigay ng impormasyon. Masyado daw kasing maraming hindi beripikadong impormasyon na lumalabas. Lalo lamang nahihirapan ang kalooban ng mga kamag-anak ng mga pasahero. Nung umaga ding yon, dumating galing Maynila ang mga kamag-anak sakay ng isang Cebu Pacific flight. Libre ito.
Ang Cebu Pacific na rin ang bahala sa kanilang pagkain at hotel accommodations. Napasama dito ang mga magulang ng siklistang si Kenneth Dueñas na dapat sana'y sasali sa Marlboro Tour sa Cagayan de Oro. Buhay yung anak ko. Kasi mag-elimination sila ng yung tour dito dapat. Sila yung cyclista na tatlo. Yung 2 bilyan iba. Samantala sa sitio Haruhay sa bayan ng Claveria sa paanan ng bundok, itinalaga ang Advanced Command Post. Nagmistula itong evacuation o resettlement site sa dami ng mga nagpuntang volunteer groups at pati na rin ang mga kamag-anak at kung minsan pa nga'y buong angkan ng mga biktima. Nakilala namin dito ang ina at iba pang kamag-anak ni Mark Anthony Flores na isa sa mga pasahero. Kumusta na ho kayo? Ito pa rin, we're still hoping na sana they're all alive. Hindi lamang pamilya pasandalan naman ang nandito, kundi buong angkan.